Ang mayaman kong asawa. 2,131 soul-chasing chain. Nang marinig ang mga salita ni Chinyu, ang tatlong matanda na nakasuot ng linan ay tila nabigla. Nagkatinginan sila at tila hindi inaasahang papayag si Chinyu. Gayunpaman, ang Trakelas Immortal Scripture ay wala sa akin pansamantala. Pagkatapos ng araw ng Path of Heaven ends, tiyak na ibibigay ko ito sa iyo, patuloy ni Chinyu. Matapos marinig ito, biglang naging malamig ang ekspresyon ng tatlong tao. Matagal ko nang narinig na si Chinyu ay tuso at tuso. Ngayon ay nakita ko na ito ngayon. Talagang tinutupad mo ang iyong reputasyon, malamig na sabi ng isang matandang lalaking nakasuot ng linan. Tandang padamdam. Kung hindi mo ibibigay ang Trakelas Immortal Scripture ngayon, hindi ka lang magkakaroon ng pagkakataong lumahok sa araw ng Path of Heaven, kundi mamamatay ka rin dito. Tigaw ng isa pang tao. Tumingin si Chinyu sa barkong pandigma na papalayo, hindi maiwasang bumangon ang pagkabalisa sa kanyang puso. Sa susunod na sandali, isang gininto ang liwanag ang biglang sumiklab mula sa katawan ni Chinyu. Ang kanyang bilis ay pumailan lang, at halos lumiit siya sa lupa sa 1 pulgada. Sa isang kisap mata, bumaril siya. Gusto mong umalis. Mangarap ka. Tigaw ng matatandang nakasuot ng lino at agad siyang hinabol. Ang bilis ni Chinyu ay hindi eksaktong walang kapantay sa mundo, ngunit ito ay malapit. Maging ang mga matatandang lalaki na nakasuot ng lino ay tila nabigla. Sumunod sila sa likod ni Chinyu ngunit laging nasa likod ng malayo, hindi makalapit. Paano ang batang ito ay napakabilis? Hindi napigilan ng isang matandang lalaki na mabigla. Lahat sila ay mga top-notch figure na nakapasok sa True Saint Realm ngunit hindi na makahabol sa isang semi-saint ngayon. Paanong hindi sila magugulat? Hindi natin hahayaang makatakas ang batang ito, malamig na sabi ng isang matandang lalaki na nakasuot ng linan. Bahagyang tumango ang tatlo at agad na sinimulang i-activate ang technique. Bagamat ang bilis ni Chinyu ay napakabilis, ang tunay na santo ay nagtataglay ng mga supernatural na kakayahan. Nang marinig ang sinabi ng matanda, ang dalawa pa ay agad na huminto sa kanilang kinatatayuan. Sabay silang nag-cross ng kamay at nagsimulang magbigkas ng incantation. Ang panloob na chi ng tatlo ay naging konektado, at isang malakas na puwersa ang nabuo sa kanila. Lalong lumakas ang puwersang ito at kalaunan ay naging kasing bigat ng mga bundok at dagat. Ran o B. Soul-chasing chain. Tigaw ng isang matandang lalaki sa mahinang boses. Isang kadena na kumikinang na may madilim na asul na liwanag ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang kanyang katawan ay sumandal, at inihagis niya ang kadena patungo kay Chinyu. Ito ay isang mahusay na supernatural na kakayahan na pinagsama-samang isinagawa ng tatlo, ang soul-chasing chain. Ang chain na ito ay nagtataglay ng hindi kapani-paniwalang bilis at flexibility. Ang katangian nito ay kahit paano tumakas ang mga target, masusubaybayan sila nito. Sa sandaling nakalock ito sa kanila, halos imposible na itong makatakas. Ang pinakamahalaga, ang soul-chasing chain na ito ay mayroon ding malakas na binding power. Sa sandaling nakasalikop, para itong nakagapos ng hindi mabilang na mga tanikala, hindi makagalaw. Sa pagtingin sa soul-chasing chain na ito na sumasayaw sa hangin, hindi maiwasan ni Chinyu na makaramdam ng kaba sa kanyang puso. Alam niyang mahalaga ito sa pagtakas niya. Kapag siya ay nasabit ng soul-chasing chain, mawawalan siya ng posibilidad na makatakas. Lalong bumilis ang kanyang bilis, at mas maliwanag pa ang gintong liwanag. Para siyang bulalakaw habang baliw na sumugod sa direksyon ng araw ng landas ng langit. At ang soul-chasing chain ay parang tinak sa kanyang tagiliran, na sumusunod sa kanyang likuran, na patuloy na nagbabanta sa kanya. Sa sandaling ito, hindi mabilang na mga tao ang tumangala sa langit. Nakita nila ang gintong bulalakaw at ang sumasayaw na asul na kadena. Iyan ay Chinyu. You'll never believe why I moved the lahog. Siya ay hinahabol ng Niklan. Lalong lumakas ang mga bulungan sa karamihan. Kulat na napatingin sila sa gintong bulalakaw sa kalangitan at sa asul na kadena na naghahabulan. Ang walang takot na pagtakas at pagtugis na iyon ang nagpabilis ng tibok ng puso ng mga tao. Sa sandaling ito, tila mas nababalisa ang soul-chasing chain.
Ang liwanag sa kedena ay parang lampara, maliwanag at nakasisilaw. Samantala, ang figure ni Chinyu ay naging mas mabilis din. Ito ay halos imposible upang makuha ito sa mata. Ang matanda na nakasuot ng linen ay tumingin sa gintong bulalakaw na unti-unting naglalaho sa malayo na may malamig na ekspresyon. Hayaan mo akong tingnan kung saan ka makakatakas. Sa sandaling ito, biglang kumislap ang soul-chasing chain na may maliwanag na asul na liwanag. Ang liwanag na iyon ay parang dagandong ng dragon, at isang nakakatakot na panloob na chi ang sumabog mula sa kedena na para bang maaari nitong mapunit ang mundo. I love. Biglang sumigaw ang matanda na nakasuot ng linan. Ang kanyang daliri ay gumuhit ng kakaibang trajectory sa hangin na parang nagse-set up siya ng selyo. Sa isang iglap, ang lumilipad na soul-chasing chain ay tila nakatanggap ng isang order at mabilis na bumilis. Kasabay nito, ang asul na ilaw sa kedena ay naging mas matindi. Biglang kumislap ang isang gintong liwanag, at nahayag ang anyo ni Chinyu. Tila naramdaman niya ang panganib sa likod niya, at bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Ngunit sa sandaling ito, mabilis na lumapit ang soul-chasing chain na iyon. Parang spirit snake, agad itong pumulupot sa katawan ni Chinyu. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Chinyu. Naramdaman niya ang isang malakas na puwersang nagbubuklod sa kanyang katawan. Ang soul-chasing chain na iyon ay parang isang mabigat na tanikala, na mahigpit na nakagapos sa kanya. Sa pagtingin sa nakagapos na si Chinyu, ang mga mukha ng matatandang lalaking iyon na nakasuot ng linan ay sa wakas ay nagpakita ng bakas ng isang nasisiyahang ngiti. Hindi nagtagal ay dumating ang tatlo sa harap ni Chinyu. Nang makitang nakagapos si Chinyu, isang malamig na ngiti ang lumitaw sa kanilang mga mukha. Ibigay mo ang Krakelas Immortal Scripture, at ililigtas ko ang iyong buhay. Sigaw ng isang matandang lalaking nakasuot ng linan. Ang mga mata ni Chinyu ay kumikislap sa determinasyon. Huminga siya ng malalim, tapos biglang tumaas ang aura ng buong katawan niya. Isang malakas na puwersa ang nagmula sa loob niya. Gusto mo ng Krakelas Immortal Scripture? Tingnan natin kung may kakayahan ka. Malamig at matatag ang boses ni Chinyu. Pinagsalikop niya ang kanyang mga palad na nakaturo ang mga daliri sa harap. Sa kanyang palad, lumitaw ang isang magulong agos ng hangin. Ang gintong liwanag ay alloy sa loob nito, na naglalabas ng malakas na presyon. Iyon ang kanyang sikretong pamamaraan, Chaos Origin Sword Technique. Ang Chaos Origin Sword Technique sa kanyang kamay ay nahugis. Isang napakalaking ginintoang spiritual energy sword ang bumaril mula sa kanyang palad, na nagdulot ng malakas na aura habang ito ay dumiretso sa soul-chasing chain. Sword na pinanggalingan ng kaguluhan. Bahagyang sumigaw si Chinyu, at ang ginintoang spiritual energy sword ay sumabog, bumaril sa kalangitan na parang kidlat. Nangyari ang lahat sa isang kisap mata. Ang ginintoang spiritual energy sword ay parang isang ligaw na kabayo na nakatakas mula sa kanyang mga bato, baliw na nagmamadali patungo sa soul-chasing chain. Ang asul na ilaw sa soul-chasing chain ay biglang lumawak, ngunit ito ay tila walang kapantay na maliit sa harap ng Chaos Origin Spiritual Energy Sword. Ang spiritual energy sword at ang soul-chasing chain ay nagbanggaan ng husto. Sa isang iglap, isang nakakasilaw na liwanag ang sumabog. Ang marahas na epekto ay naging dahilan upang bahagyang umatras ang figure ni Chinyu, ngunit ang ekspresyon ng kanyang mata ay naging mas determinado. Ang nagbibigkis na kapangyarihan sa soul-chasing chain ay nagsimulang manginig ng marahas na para bang sinisikap nitong labanan ang kaagnasan ng spiritual energy sword na pinagmulan ng kaguluhan. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng spiritual energy sword na pinanggalingan ng kaguluhan ay napakalakas. Sa ilalim ng epekto ng spiritual energy sword, nagsimulang pumutok ang puwersang nagbubuklod. Nang makita ito ng matatandang lalaki na nakasuot ng lino, agad na nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Tigilan mo siya. Sigaw ng isang matandang lalaki. Agad na nagsanib puwersa ang tatlo para i-activate ang soul-chasing chain sa pagtatangkang ayusin ang crack na iyon. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng Chaos Origin Sword Technique ni Chinyu ay higit na lumampas sa kanilang imahinasyon. 2,132 ang bapor pandigma ng pamilya ni. Habang ina-activate nila ang soul-chasing chain, biglang pumutok ang pinagmulan ng kaguluhan na spiritual energy sword.
Sa ilalim ng epekto ng Spiritual Energy Sword, ang nagbubuklod na puwersa ng kadena ay ganap na naputol at agad na napunit ng Chaos Origin Spiritual Energy Sword. Sa ilalim ng epekto ng Spiritual Energy Sword, ang Soul Chasing Chain ay agad na naputol sa maraming piraso, na naging mga bahid ng asul na liwanag na nakakalat sa hangin. Sinamantala ni Chinyu ang pagkakataong ito para ganap na i-activate ang magic power sa kanyang katawan, agad na kumawala sa mga tanikala ng Soul Chasing Chain. Ha! Sigaw ni Chinyu sa mahinang boses. Ang gintong liwanag sa ilalim ng kanyang mga paa ay agad na sumikat. Ang kanyang figure ay parang bulalakaw habang direktang sumugod sa langit. Imposible! Ang ekspresyon ng matandang lalaking nakasuot ng linan ay nagbago ng husto. Halos hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita. Ang kanilang Soul Chasing Chain ay talagang naputol ng Chaos Origin Sword technique ni Chinyu. Ito ay simpleng hindi makapaniwala. Tandang padamdam. Isang semi-saint lang ang talagang sinira ang kanilang Soul Chasing Chain. Ito ay sadyang hindi narinig. Nagmamadali silang pumunta kay Chinyu, gusto siyang mahuli muli. Gayunpaman, ang bilis ni Chinyu ay naging mas mabilis, halos nawala kaagad sa kanilang paningin. Sa kalangitan, mabilis na dumaan ang figure ni Chinyu. Ang kanyang bilis ay umabot na sa limitasyon, at sa isang kisap mata, siya ay nawala sa malayong abot tanaw. Lumipad siya sa direksyon ng araw ng landas ng langit. Chinyu, hindi ka makakatakas. Malamig na sabi ng matanda na nakasuot ng linan. Bilang mga tunay na banal, natural na hindi limitado rito ang kanilang mga kakayahan. Muli nilang na-activate ang Soul Chasing Chains, at sa pagkakataong ito ay mas nakakatakot kaysa dati. Sa pagtingin sa likod ni Chinyu sa kalangitan, isang tiyak na liwanag ang sumilay sa mga mata ng matatandang lalaki na nakasuot ng linan. Ang kanilang mga kamay ay mabilis na gumuhit ng mga komplikadong ron sa hangin, at sila ay umawit ng mga incantation upang buhayin muli ang Soul Chasing Chain. Ang mga after images ng Soul Chasing Chain sa langit ay agad na natipon na parang bumaliktad ang oras, at muli ay nauwi sila sa isang kumpletong Soul Chasing Chain. Sa pagkakataong ito, ang Soul Chasing Chain ay mas matalas at mas nakasisilaw at naglabas ng nakakatakot na kapangyarihan na maaaring sirain ang lahat. Soul Chasing 9 Transformations, Unrivaled Soul Lock. Sabay-sabay na sigaw ng tatlong matanda na nakasuot ng lino. Ang kanilang mga boses ay parang kulog, umaalingaw-ngaw sa buong kalangitan. Habang humihina ang kanilang mga boses, ang bagong condensed Soul Chasing Chain ay agad na nagbuga ng matinding asul na liwanag na diretsyong bumaril sa mga ulap na parang tumatagos sa kalangitan. Kasabay nito, ang asul na ilaw sa Soul Chasing Chain ay bumuo ng mga komplikadong pattern ng array sa hangin. Ang mga array pattern na ito ay parang matingkad na asul na dragon na nabubuhay, umiikot at sumasayaw sa hangin. Chinyu, wala kang matatakbuhan. Ang mga matatandang lalaki na nakasuot ng lino ay nanunuya. Ang Soul Chasing Chain na nasa kanilang mga kamay ay biglang nag-vibrate ng marahas sa hangin, at isang malakas na puwersa ng pagsipsip ang agad na dumaan sa lahat ng direksyon. Ito ang natatanging katangian ng kanilang Soul Chasing Chain. Maaari itong mag-lock sa kaluluwa ng target nito. Kahit saan tumakas ang target, hindi ito makakatakas sa lock ng Soul Chasing Chain. Sa ilalim ng activation ng mga matatandang lalaki na nakasuot ng linan, ang Soul Chasing Chain ay agad na naging isang asul na liwanag, na hinahabol si Chinyu sa bilis ng kidlat. Sa pagkakataong ito, ang Soul Chasing Chain ay mas mabangis at hindi mapigilan kaysa dati. Napakabilis ng kanilang bilis na nalampasan pa nito ang bilis ng tunog. Sa isang iglap, narating nila ang likod ng Chinyu. Chinyu? Ano ang tinatakasan mo? Ang mga tinig ng matatandang lalaki na nakasuot ng lino ay parang isang paghatol mula sa kailaliman ng underworld, nagyayelo at nanlamig sa sukdulan. Gayunpaman, nang malapit ng hawakan ng Soul Chasing Chain si Chinyu, isang gintong liwanag ang agad na sumibol mula sa kanyang katawan. Saan man dumaan ang gintong spiritual energy sword, ang hangin ay tila napunit. Ang ginintoang liwanag ay tumalsik sa hangin at naging isang ginintoang track, dumiretso sa Soul Chasing Chain. May hinahanap sa lahog ngayon. Chaos Origin Energy, /
Sumigaw si Chinyu, at ang gininto ang spiritual energy sword ay agad na sumabog na may kapangyarihang makabasag ng lupa. Ang spiritual energy sword at ang soul chasing chain ay nagbanggaan sa hangin. Ang banggaan sa pagitan ng spiritual energy sword at ng kadena ay parang banggaan ng dalawang planeta, na agad na nag-trigger ng isang nakakasira ng lupa na pagsabog. Ang walang katapusang liwanag ay sumabog sa hangin, na lumikha ng isang kamangha-manghang tanawin. Paulit-ulit na umungol ang tatlong matanda na nakasuot ng lino. Itinaas nila ang kanilang mga kamay, at ang mga daloy ng Dao Technique na may halong banal na kapangyarihan ay umagos patungo sa Soul Chasing Chain. Brand BS. Sa isang iglap, ang Soul Chasing Chain ay naging napakatigas, at sila ay naglabas ng isang nakakatakot na ningning. Habang nagbanggaan ang gininto ang spiritual energy sword at ang asul na soul chasing chain, ang soul chasing chain ay lumalaban sa langit tulad ng isang asul na divine dragon, umiikot at sumasayaw sa hangin. Bagamat makapangyarihan ang gininto ang spiritual energy sword, nabigo itong tuluyang mapunit ang soul chasing chain. Chaos Origin Energy, / Nang makita ito, sumigaw muli si Chinyu at pinaandar ang Chaos Origin Sword Technique sa sukdulan. Gayunpaman, ang Soul Chasing Chain ay tila may sariling buhay. Kahit anong pilit ni Chinyu, hindi niya ito tuluyang masira. Haha! Chinyu? Sa tingin mo makakatakas ka sa amin. Ang mga matatandang lalaki na nakasuot ng lino ay nanunuya. Ang soul chasing chain na nasa kanilang mga kamay ay biglang nag-vibrate ng marahas sa hangin, at isang malakas na puwersa ng pagsipsip ang agad na dumaan sa lahat ng direksyon. Naramdaman ni Chinyu ang panginginig ng kanyang katawan. Agad na nakalock ang kanyang figure, at hindi siya makagalaw. Ang asul na soul chasing chain ay parang isang mabigat na dambuhalang ahas na may hindi kapani-paniwalang puwersa ng buhay, mahigpit na nakasalo sa kanya, at hindi siya makawala. Ang mga mata ni Chinyu ay kumikislap sa isang walang humpay na liwanag. Siya ay bumulong ng isang incantation, at ang dalawang kamay ay gumuhit ng komplikadong mga diskarte sa espada sa harap niya. Gayunpaman, ang soul chasing chain na iyon ay tila may sariling buhay, mahigpit na sumasalubong kay Chinyu, dahilan upang hindi siya makagalaw. Ang mga matatandang lalaki na nakasuot ng linen ay tumingin kay Chinyu, na nakalock ng soul chasing chain, at ang kanilang mga mukha ay nagpakita ng matagumpay na mga ngiti. Ang soul chasing chain sa kanilang mga kamay ay parang isang buhay na dambuhalang ahas, mahigpit na pumulupot sa katawan ni Chinyu. Chinyu? Wala ka nang matatakbuhan. Ang mga matatandang lalaki na nakasuot ng lino ay nanunuya. Bagamat si Chinyu ay nakakulong sa pamamagitan ng soul chasing chains, matatag pa rin ang ekspresyon ng kanyang mata, na walang kahit katiting na bakas ng takot. Bahagya niyang ipinikit ang kanyang mga mata na para bang may trump card pa siya na hindi niya pinakawalan. Tumingin ang tatlo kay Chinyu at walang pakialam na sinabi, ito na ang iyong huling pagkakataon. Ibigay ang Krakeles Immortal Scripture. Gayunpaman, hindi umimik si Chinyu. Kahit anong sabihin nila, kumilos si Chinyu na parang walang narinig at hindi umimik. Sa pagharap sa provokasyon ng matatandang lalaki na nakasuot ng linan, sinulyapan lamang sila ni Chinyu nang walang pakialam bago ibinaling ang kanyang tingin sa malayo. Galit na galit silang tatlo ngunit walang magawa kay Chinyu. Dalhin mo siya sa barkong pandigma at ibigay siya sa unang elder, malamig na sabi ng isang matandang nakadamit na linan. Tumango ang dalawa pa at pagkatapos ay ngumisi, Chinyu, walang silbi kahit hindi mo sabihin. Pagdating ng panahon, gagamitin natin ang soul-searching technique para hanapin ang iyong divine sense sa pamamagitan ng puwersa. Wala pa ring sinabi si Chinyu. Bahagya niyang ipinikit ang kanyang mga mata na para bang hindi niya sineseryoso ang mga taong ito. Kaya naman hindi na nagsalita pa ang tatlo. Tinala nila si Chinyu at sumugod sa barkong pandigma. Pagkaraan ng ilang sandali, dinala ng tatlo si Chinyu pabalik sa barkong pandigma. Sa sandaling tumuntong siya sa barkong pandigma, naramdaman ni Chinyu ang isang napakasinaunang panloob na chi na umaatake sa kanya. 2,133 patungo sa kung saan dumarating ang landas ng langit. Ang barkong pandigma na ito ay hindi ordinaryong barkong pandigma. Ang kabuoang hugis nito ay parang isang napakalaking ibong kon.
Ang laki ng katawan nito ay napakalaki na tila kaya nitong takpan ang langit at harangan ang araw, na nagbibigay ng matinding pang-aapi. Ang buong barko ay huwad mula sa isang bihirang ore na tinatawag na itim na banal na ginto. Ito ay napakatigas at sumasalamin sa malamig na kinang ng metal. Ang hugis ng pana ng barko ay parang ulo ng dragon, marilag at kahanga-hanga. At matalas ang mga mata nito na para bang may sariling buhay. Sa ilalim ng ulo ng dragon ay isang napakalaking kalasag ng barko na may nakaukit na mga misteryosong rune. Nagbugay ito ng mahinang liwanag at tila may malakas na kakayahan sa pagtatanggol. Pinalot ng mahinang kurtina ang katawan ng barko. Ito ay isinaaktibo ng pagbuo sa loob ng barko. Maaari nitong labanan ang iba't ibang pag-atake upang matiyak na ang katawan ng barko ay hindi nasira. Tandang padamdam. Sa paligid ng barko, 4 na malalaking pormasayon ang umiikot sa hangin, na naglalabas ng matinding liwanag. Iyon ang puwersang nagtutulak na nagpapahintulot sa barko na malayang lumipad sa himpapawid. Isang maluwang na cabin ang nasa hulihan ng barko, at isang napakalaking altar ang nasa gitna nito. Lahat ng uri ng bihirang kayamanan ay nasa altar, at isang napakalaking magic stone ang nasa gitna. Ito ang pinagmumulan ng kapangyarihan ng barkong pandigma at maaaring magbigay ng walang katapusang enerhiya para sa buong barko. Ang buong barkong pandigma ay puno ng sinaunang at makapangyarihang panloob na chi tulad ng isang banal na sandata mula noong sinaunang panahon. Ang barko ay napuno ng isang malakas na layunin ng labanan na para bang isang haplos lamang ay magpapakawala ng kapangyarihang makawasak sa lupa. Ano? Hindi ka pa nakakita ng ganoong barkong pandigma? Napansin ng isang matandang lalaki na nakasuot ng linan ang tingin ni Chinyu at hindi niya napigil ang tuya. Nang marinig ito, bumantong hininga si Chinyu at sinabing, karapat-dapat bang ipagyabang ang isang sirang barko? Sirang barko. Alam mo ba ang pinagmulan ng barkong ito? Malamig na sabi ng isang matandang lalaki. Hindi ko alam, at ayaw kong malaman, ngumisi si Chinyu at sinabi. Ikaw. Ang matandang lalaki ay nagalit kay Chinyu ngunit wala siyang magawa. Pagkatapos ay dinala nila si Chinyu sa isang matandang lalaki. Ang taong ito ay may matipunong pangangatawan at masungit na mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikislap sa karunungan. Ang kanyang buhok at balbas ay naging ganap na puti na parang nyebe. Nakasuot siya ng mahabang damit na may burden ng iba't ibang kakaibang pattern, na tila ilang mahiwagang rune. Umupo siya sa isang napaka-sinaunang kahoy na upuan at tumingin kay Chinyu nang walang sinasabi. Malalim ang kanyang titig at tila nakikita sa isip ng mga tao. Unang elder, ibinalik na namin siya, isang nakasuot na linan na matandang lalaki ang humawak sa kanyang mga kamay at sinabi. Bahagyang tumango ang matandang lalaki, na tinawag na unang elder. Pagkatapos nito, tumingin siya kay Chinyu at walang pakialam na sinabi, ikaw si Chinyu. Unang elder. Medyo magalang ang tono ni Chinyu at medyo nagulat si first elder. Bakit mo gustong sundan ang barkong pandigma natin? Tanong niya sa malalim na boses. Ito ay tiyak na para sa araw ng landas ng langit, ngumiti si Chinyu at sinabi. Napangiti si Chinyu at sinabing, paano kung natatakot ako? Darating ang araw ng landas ng langit minsan 10,000 taon. Hindi ko palalampasan ang ganoong pagkakataon. Oh, ngayong naging bilanggo ka na at nanganganib ang buhay mo. Pero naglakas loob ka pa ring magsalita ng mayabang. Kumunat ang noo ni First Elder. Nang marinig ito ni Chinyu, agad siyang tumawa ng malakas at sinabing, sa tingin ko ay hindi. Maari akong sakyan ng barkong ito, kaya hindi ko na kailangang bumiyahe. Ang mga salita ni Chinyu ay walang alinlangan na labis na ikinagulat ng unang elder. Sa ilalim ng ganitong mapanganib na sitwasyon, maaari pa ring mapanatili ni Chinyu ang ganoong katahimikan. Pambihira talaga ang ganitong uri ng ugali. Unang elder, hindi mo kailangang mag-aksaya ng hininga sa kanya. Hilingin sa kanya na ibigay ang Trakelas Immortal Scripture. Kung hindi, patayin siya kaagad. Malamig na sabi ng matanda na nakasuot ng linan. May hinahanap sa lahog ngayon. Natahimik si First Elder na parang may iniisip. Ilang sandali pa, umiling ang unang elder at sinabing, ikulong muna siya at dalhin sa lugar kung saan dumarating ang landas ng langit.
Bahagyang kumunot ang noo ng matanda na nakasuot ng linan at nalilitong sinabi, unang elder, bakit ganoon? Sok. No wonder pwedeng si First Elder ang nasa posisyon niya. Mga bobo talaga kayong tatlo. Nang hindi na hinintay na magsalita ang unang elder, nanunuya si Chinyu sa gilid. Ang tatlo ay malamig na tumingin kay Chinyu at sinabing, isara mo ang iyong maruming bibig. Unang elder ay medyo nilibang. Tumingin siya kay Chinyu at sinabing, kung gayon, sabihin mo sa akin kung bakit hindi kita pinapatay. Hindi tumayo si Chinyu sa seremonya at agad na nagsabi, napakasimple nito. Hindi mo gustong makipagtalo kay Dinley, at alam mo rin na hinding-hindi ko ibibigay sa iyo ang Krakelas Immortal Scripture. Ngayong bilanggo na ako, pinakamaraming dadalhin mo ako sa araw ng landas ng langit at ibibigay mo ako sa pamilyang Si. Sa ganitong paraan, hindi magdaramdam si Dinley sa pamilya ni Mo kundi sa pamilyang Si. Hindi lang iyon, maaari ka ring makakuha ng pabor mula sa pamilyang Si. Nang marinig ang paliwanag ni Chinyu, hindi napigilan ni First Elder na haplasan ang kanyang balbas at tumawa. Tumayo siya at sinabi, tulad ng inaasahan sa napili sa kasalukuyang panahon. Talagang may kakayahan ka. Napangiti si Chinyu nang walang sabi-sabi, habang ang tatlong matatandang lalaki na nakasuot ng linan ay medyo nagalit dahil sa kahihiyan. Cut the crap. Hindi ka na magiging mayabang pagkatapos ng ilang araw. Galit na sigaw nila. Pagkatapos sabihin iyon, hinawakan nila si Chinyu at dinala sa loob ng barkong pandigma. Ang loob ng barkong pandigma ay katulad ng panlabas nito, na puno ng isang sinaunang at mahiwagang panloob na chi. Ang mga estatwang bato na gawa sa itim na banal na ginto ay nasa magkabilang gilid ng koridor. Matangkad ang bawat rebeltong bato at may hawak na lahat ng uri ng sandata na parang nagbabala sa mga nanghihimasok. Tinala nila si Chinyu sa isang pinto ng cabin at binuksan ito. Sa loob ay isang simpleng selda ng bilangguan. Bagaman ang selda ng bilangguan na ito ay tila simple, ito ay napakatibay. Ito ay ganap na napik mula sa itim na banal na ginto at may hindi kapani-paniwalang mga kakayahan sa pagtatanggol. Hindi lang iyon kundi ang buong selda ay naayos din na may porma sayon para maiwasan ang sinumang makatakas. Maghintay ka lang dito ng masunurin para sa iyong kamatayan, malamig na sabi ng isang matandang lalaki na nakasuot ng lino. Dahil doon ay dahan-dahang isinara ang pinto. Ang isip ni Chinyu ay sobrang kalmado. Mukhang hindi siya nag-aalala sa sitwasyon niya ngayon. Isang tusong tingin ang sumilay sa kanyang mga mata. Bahagya niyang ipinikit ang kanyang mga mata at naramdaman ang dumaraming pamamaraan ng daw sa kanyang paligid. Ang barkong pandigma ay patungo sa kung saan darating ang landas ng langit. Ang mahabang paglalakbay na ito ay tila tumagal ng ilang araw. Sa kubyerta, inilagay ni First Elder ang kanyang mga kamay sa likod at tumingin sa malayo. Pagkatapos ay bumantong hininga siya, ang talento ni Chinyu ay tiyak na hindi mas mababa sa banal na anak ng aking pamilya ni. Ang matandang lalaki na nakasuot ng linan sa kanyang tabi ay tumango at nagsabi, ang lakas talaga ng batang ito. Ang soul-chasing chain na ginamit naming tatlo ay pilit niyang pinutol. Ang isa pang matanda na nakasuot ng linan ay sumangot ng malamig at sinabing, umaasa lang siya sa lihim na pamamaraan ng Krakelas Immortal Scripture. Sa puntong ito, tumingin ang tatlo kay First Elder at sinabi sa mahinang boses, unang elder, ganun na lang ba talaga tayo sumusuko sa Krakelas Immortal Scripture? Sa tingin mo ba ibibigay niya ang Krakelas Immortal Scripture? Umiling ang unang elder. Kung hindi niya ito ibibigay, natural na mayroon tayong paraan para mapilitan siyang gawin iyon, malamig na sabi ng isang matandang lalaki. Karamihan, gagamitin lang namin ang soul-searching technique, dagdag ng isa pang tao. 2,134 ang pangitain ng landas ng langit. Sa tingin mo ba magiging napakatanga niya para dalhin ang Krakelas Immortal Scripture? Umiling ang unang elder. Nang marinig iyon, natahimik ang tatlo. Ang Chinyu na ito ay nasa harapan natin, ngunit hindi natin makukuha ang walang bakas na immortal na kasulatan mula sa kanya. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawala ng isa pang matanda na nakasuot ng lino. Hanggat makukuha ito ng pamilyang Si, makukuha ito ng lahat ng tao sa mundo. Maghintay lang at tingnan, sabi ni unang elder na may mahinang ngiti.
Bagamat medyo ayaw ng tatlo, hindi na sila nagsalita pa dahil alam nilang tama si First Elder. Tandang padamdam. Ang barkong pandigma ay patuloy na sumugod patungo sa kung saan darating ang landas ng langit. Sa sandaling ito, nakaupo si Chinyu na naka-cross-legged at hinihigop ang Dao Technique. Gusto niyang samantalahin ang pagkakataong umasenso. Walang nakakaalam kung sino ang magiging tao sa araw ng landas ng langit. Gayunpaman, ito ay patas para sa lahat sa mga tuntunin ng pag-unawa sa Dao Technique mula dito. Ito ay isang pagtugi sa landas ng langit. Ang bawat isa ay naghahanap ng kanilang sariling mga pagkakataon, at si Chinyu ay walang pagbubukod. At ang mga tila hindi gaanong kabuluhan na mga contradiction at tunggalian ay maaaring maging dahilan upang siya ay maging isang tunay na santo. Para kay Chinyu, kung ito man ay ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang bilanggo sa mga kamay ng ni family o ang mga humahabol sa Track Ala's immortal scripture, sila ay mga hakbang lamang para maabot niya ang isang mas mataas na kaharian. Kaya naman, hindi siya madadami sa suliraning nasa harap niya, at hindi rin siya madadala sa mga salita ng ibang tao. Kahit na nasa delikadong sitwasyon siya, kalmado ang kanyang puso na parang tubig. Alam niya na hanggat kaya niyang samantalahin ang pagkakataon, makakamit niya ang magagandang bagay. Ang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan na kinakatawan ng barkong pandigma ay isa lamang sa mga hadlang sa kanyang paglaki. Malalagpasan niya ang lahat ng mga hadlang at hahanapin ang landas ng langit na tunay na pag-aari niya, at naging isang tunay na dalubhasa. Gayunpaman, ang landas ng langit ay hindi kailanman isang tuwid na linya, ngunit isang landas na puno ng mga liko-liko. Bawat pagliko at pagliko ay maaaring maging motibasyon niya para sumulong, o hadlang para sumulong siya. Si Chinyu ay hindi lamang nahaharap sa sagabal mula sa pamilyang si kundi pati na rin sa kasakiman at mga pukana mula sa lahat ng partido. Maging ang unang elder ng pamilyang ni o ang mga humahabol sa walang bakas na immortal na kasulatan, lahat sila ay nagnanasa sa kanyang mga kayamanan. Alam ni Chinyu na hindi niya hahayaang targetin siya ng mga ito. Kinailangan niyang gamitin ang kanyang mga aksyon at karunungan upang ipaalam sa kanila na hindi siya ang kanilang biktima, at hindi rin siya ang kanilang sakripisyo. Siya si Chinyu. Siya ay isang taong itinuloy ang landas ng langit. Siya ay isang eksperto sa hinaharap. Ang lahat ng ito ay nangangailangan sa kanya na gamitin ang kanyang mga aksyon at karunungan upang ipaglaban ito at patunayan ito. Ito ang kanyang landas, ang kanyang daan. Lakad siya ng hakbang-hakbang patungo sa sarili niyang landas ng langit. Sa paglipas ng panahon, ang Dao Technique ay naging mas matindi. Madaling makuha ng isa ang mga pamamaraan ng Dao sa walang bisa. Isang kakaibang eksena ang lumitaw sa kulungan. Ang katawan ni Chinyu ay nabalot ng mga gintong sinulid na sunod-sunod. Ang mga sinulid na ito ay tila naaakit ni Chinyu habang sila ay patuloy na umiikot sa kanyang katawan. Sa huli, nakabuo sila ng napakagandang gintong eksena, Rano Beta ES. Sa labas ng kulungan, hindi maiwasan ng matanda na nakasuot ng linan na masimangot nang makita ang tagpong ito. Maaari talagang gamitin ng batang ito ang Dao Technique sa ganoong lawak. Sabi ng isang matandang lalaki na nakasuot ng linan sa malalim na boses. Hindi natin siya hahayaang mabuhay. Kung hindi, tiyak na magiging malaking kalaban siya ng pamilya ni natin sa hinaharap. Nag-aalalang sabi ng matanda na nakasuot ng linan. Kapag pinahintulutan siyang lumaki, tiyak na walang hangganan ang kinabukasan nito. Walang makapaghuhula kung gaano kakilakilabot ang isang pinili na lumaki sa ilalim ng dakilang panahon. Kahit si First Elder ay hindi maiwasang medyo matigilan na parang hindi makapaniwala sa eksenang nasa harapan niya. Kung hindi natin siya maaaring kaibiganin, hindi natin siya mabubuhay, bahagyang napabuntong hininga si First Elder na may emosyon at sinabi. Bagamat sinabi niya iyon, hindi gumawa ng anumang aksyon si First Elder. Tumalikod siya at umalis, hindi na pinapansin si Chinyu na naiintindihan ang pamamaraan ng Dao sa kulungan. Lumipas ang oras, at 3 araw nang lumilipad sa langit ang barkong pandigma. Sa 3 araw na ito, ang pangunawa at pangunawa ni Chinyu sa pamamaraan ng Dao ay naging mas malalim. Lalong lumiwanag ang mga gintong sinulid habang umiikot sa kanyang katawan.
Para silang nakabuo ng isang gintong tore na sobrang misteryoso at solemna. Ang mga matatandang lalaking iyon na nakasuot ng linan ay lalapit upang tingnan ang kalagayan ni Chinyu araw-araw. Ngunit sa bawat pagkakataon, lalo silang mag-aalala dahil alam nilang habang palaki ng palaki ang potensyal ni Chinyu, bumibilis din ang kanyang paglaki. Para sa kanila, ito ay walang alinlangan na isang napakalaking banta. Sa araw na ito, biglang iminulat ni Chinyu ang kanyang mga mata. Naramdaman niya ang nakapaligid na daw teknik at bumulong sa mahinang boses, tama na. Hindi dapat malayo ang lugar na ito sa lugar kung saan dumarating ang Path of Heaven. Pagkatapos sabihin iyon, isang tipak ng divine sense ni Chinyu ang lumipad mula sa kanyang lebela at agad na tumakas sa barkong pandigma. Sa pamamagitan ng tipak na ito ng banal na kahulugan, tumingin si Chinyu sa unahan niya. May dagat ng mga tao sa unahan niya. May mga daw teknik pa na umaapaw sa malaking bundok na hindi kalayuan. Tila gumawa ng harang ang paligid na pumihil sa paglapit ng mga tao. Sa kalangitan, ang isang hindi kapani-pani walang nakakatakot na pangitain ng landas ng langit ay kumikislap. Ang pangitain sa kalangitan ay parang isang napakagandang astronomical phenomenon, parehong kahanga-hanga at kakilakilabot. Tila isang misteryosong pinto ang bumukas sa langit, na nakakuha ng atensyon ng hindi mabilang na tao. Ang mga patong ng ulap ay napunit na parang walang katapusang kapangyarihan ang pinakawalan mula sa loob. Ang mga alon ng malakas na enerhiya ng Dao ay bumaba mula sa langit, tulad ng isang ilog na walang katapusang bumubuhos. Hindi lamang mayroong siksik na enerhiya ng Dao ang dumadaloy dito, ngunit naglalaman din ito ng walang katapusang mga katotohanan. Ito ay tulad ng isang kasulatan ng dakilang Dao na lumikha ng langit at lupa, na bumibigkas sa sansinukob. Sa Celestial River, ang mga bituin ay nagniningning at ang liwanag ng bituin ay bumabagsak na parang gumaganap ng isang napakatalino na marka ng musika. Ang mga bituin ay umiikot na parang nagsasabi sila ng ilang mahiwagang paraan, kamangha-manghang mga tao. Sa dikalayuan, matapos magbanggaan ang nakakasilaw na mga ilaw ng mga bituin, bumuo sila ng napakalaking puyo ng tubig na parang may umiikot na kalawakan sa kalangitan. Sa paligid ng puyo ng mga bituin, nabasag ang espasyo at oras, at tumagas ang magulong enerhiya. Para bang ibang mundo ang konektado sa lugar na ito, at ang mga pangitain ay patuloy na kumikislap sa loob. Ito ay isang kahangahangang pangitain ng landas ng langit na parang nag-aanunsyo ng isang hindi pa nagagawang bagyo na malapit nang dumating. Higit pa rito, ang mga ripples sa dulot ng kapangyarihang ito ay napakalakas kaya nayanig ang mga puso ng mga tao. Parang nanginginig ang lahat sa mundo sa mga sandaling ito. Saglit, nabigla si Chinyu na hindi masabi. Hindi pa siya nakakita ng ganitong nakakatakot na palabas. Sa bilangguan, hindi napigilan ni Chinyu na bumulong, ito ba ang pangitain ng landas ng langit? Sa araw na bumaba ang landas ng langit, ang isang napakaraming tao ay umaabot hanggang sa hindi makita ng mata ang dulo nito. Panahon na para umalis sa lugar na ito. Bahagyang ipinikit ni Chinyu ang kanyang mga mata, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay pumulupot sa isang malamig na ngiti. 2135 kung saan pababa ang landas ng langit. Tinitigan ni Chinyu ang soul-chasing chain sa kanyang katawan at mahinang sinabi, ang reinkarnasyon ay nagsisimula sa pagsilang at nagtatapos sa kamatayan. Ang landas ng pagtakas ay nakasalalay sa pagkaputol ng mga tanikala. Sa isang iglap, tumaas ang cultivation sa kanyang katawan. Isang malakas na aura ang lumabas mula sa kanyang katawan at tumaas sa kalangitan. Pagkatapos noon, bahagyang tumapik ang daliri ni Chinyu sa hangin. Agad na lumitaw ang isang misteryosong rune sa dulo ng kanyang daliri. Ito ay isang natatanging lihim na pamamaraan, partikular na para sa pag-undo ng soul-chasing chain. Ang pamamaraang ito ay minana mula sa Tracala's Immortal Scripture. Matagal nang pinagkadalubhasaan ni Chinyu ang paraan ng pagtakas, kaya hindi siya nataranta. Dahan-dahan niyang inilagay ang rune sa soul-chasing chain, pagkatapos ay ginamit ang kanyang tunay na enerhiya para i-activate ang rune. Pinanood niya ang pagsunog ng rune sa soul-chasing chain. Tandang padamdam. Ang mga rune ay sinunog sa pagtaas ng intensity.
Nang malapit ng matuno ang soul-chasing chain, biglang iminulat ni Qin Yu ang kanyang mga mata at umungal, break. Kasunod ng kanyang galit na galit, ang mga rune sa soul-chasing chain ay agad na sumabog. Kaagad, walang katapusang umalangaw-ngaw ang kaluskos. Ilang sandali lang, naputol ang soul-chasing chain at naging alikabok. Tumingin si Qin Yu sa hindi nasisira na pader. Marahan niyang ikinuyom ang kanyang kamao, at ang gintong liwanag ay agad na sumikat. Sa kanyang palad, damaloy ang gintong liwanag, at kumikinang ang mga bituin. Biglang nanginig ang kanyang katawan, at buong lakas siyang sumugod pasulong. Ang kamao ni Qin Yu ay parang isang shooting star na bumasag sa hangin, na tumama sa hindi masisira na pader ng bilangguan. Sa sandaling iyon, parang tumahimik ang buong mundo. Boom! Sa isang iglap, biglang tumunog ang isang nakakabinging pagsabog na nakakabasag ng lupa. Ang pader ng bilangguan ay tila natama ng isang hindi mapigil ang puwersa at agad na nabasag, na bumubuo ng isang malaking puwang. Ang gininto ang pamamaraan ng daw ay parang araw na nagliliwanag sa bilangguan. Hindi tumigil doon si Qin Yu. Sinamantala niya ang pagkakataong ito, agad siyang tumakbo palabas at mabilis na lumabas ng kulungan. Tumalon siya at sumugod sa langit. Kaagad pagkatapos, tumapak si Qin Yu sa line word formula at bumaril patungo sa kung saan bumababa ang path of heaven sa napakabilis na bilis. Ang gayong malaking kaguluhan ay natural na nagulat kay First Elder at sa iba pa. Nagbago ang ekspresyon ng tatlong matatandang nakasuot ng lino, at dali-dali silang bumalik sa bilangguan. Nang makita nila ang butas ng barkong pandigma, ang kanilang mga ekspresyon ay agad na naging sobrang pangit. Ang batang ito, talagang nakatakas siya. Malamig na sabi ng matanda na nakasuot ng linan. Sa sandaling ito, pumasok din ang unang elder mula sa labas. Tingnan mo, ano iyon? Sa sandaling ito, biglang may natuklasan ang isang matandang lalaki. Isang gintong teksto ang naiwan sa dingding. Salamat sa pagpapaalis mo sa akin. Magkikita pa tayo. Nang makita ang pangungusap, ang ilang mga tao, na napuno na ng matinding galit, ay naging mas galit, at ang kanilang mga mukha ay namumula. Ang batang ito ay talagang nangangahas na libakin tayo. Sabi ng isang matandang lalaking nakasuot ng lino sa mahinang boses, puno ng galit. Bahagyang napabuntong hininga ang unang elder. Alam niyang hindi na mababago ang resultang ito. Habulin. Habulin mo siya agad. Umungal ang isa pang matanda na nakasuot ng lino. Gayunpaman, pinigilan sila ni First Elder nang maghahabol na sila. Walang kabuluhan, sabi ng unang elder sa malalim na boses. Nakasimangot ang isang matandang lalaki na nakasuot ng linan at tila naguguluhan. Itinaas ng unang elder ang kanyang daliri at itinuro kung saan bumaba ang landas ng langit. Sinabi niya, pagkatapos na dumaan sa hadlang na iyon, walang makakagalaw. Malamang matagal nang nakapasok dito si Qin Yu. Anoes. Natahimik ang karamihan. Bagamat sila ay labis na ayaw, alam nilang totoo ang sinabi ng unang elder. Muling sinira ng batang ito ang soul-chasing chain. May kakayahan nga siya, sabi ng matandang nakasuot ng linan sa mahinang boses. Huwag kang mag-alala. Bagamat walang makakahawak sa kanya sa araw na dumating ang landas ng langit, kapag natapos na ito, tiyak na mamamatay ang batang ito. Malamig na sabi ng isa pang tao. Samantala, nakabaril na si Qin Yu patungo sa barrier. Ang hadlang na ito ay sama-samang itinayo ng iba't ibang aristokratikong pamilya upang pigilan ang napakaraming tao na makapasok. Sa labas ng hadlang, ang mga magsasaka ay nasa lahat ng dako. Naka-cross-leg sila na parang isda na halos mamatay sa uhaw, desperadong hinihigop ang kapangyarihan ng mga panuntunan ng Dao Technique. Ang gayong hadlang ay natural na hindi makakapigil kay Qin Yu. Nakatayo si Qin Yu sa labas ng barrier at hindi napigil ang huminga ng malamig. Sa sumunod na sandali, bigla niyang dinagdagan ang kanyang paglilinang. Ang kanyang anyo ay parang kidlat habang siya ay direktang lumagpas sa harang. Natigilan ang lahat ng manunood. Hindi nila inaasahan na ang binatang ito, ang pinagtutuunan ng pansin ng lahat, ay madaling makalusot sa hadlang. Si Qin Yu. Nandito siya. May nakakilala kay Qin Yu at hindi napigil ang bamulong. Magkahalong damdamin ang bawat isa. Ang iba ay naiinggit, ang iba naman ay naiinggit.
Naunawaan nila na si Chinyu ay naigalinang din ng hakbang-hakbang mula sa ibaba pataas hanggang ngayon. Ngunit ngayon, naging isa na siya sa mga eksperto. Buntong hininga. May napabuntong hininga na walang magawa at pumikit. Sa kabilang dulo ng hadlang, isang misteryosong eksena ang bumungad sa mga mata ni Chinyu. Ito ay isang mundo na kumikinang sa nagniningning na liwanag, na puno ng kakilakilabot na kapangyarihan ng daan. Iyon ang landas ng langit, isang pag-iral na hindi kayang labanan ng lahat ng may buhay. Sa loob ng barrier, parang ibang mundo. Ang liwanag ay nagniningning doon, na nagbibigay liwanag sa buong kalawakan. Ang walang hangganang aura ay lumundag na parang alon sa dagat. Ito ang kapangyarihan ng daan at kagandahan ng landas ng langit. Nakapalibot dito ang mga lumulutang na isla na may iba't ibang hugis at sukat. Mukha silang sira ngunit nag-aakit at nagtataboy sa isa't isa na parang may mahiwagang puwersa na gumagala sa loob nila. Sa bawat isla, mayroong mga sinaunang tapyas ng bato, kakaibang mga estatwa, at hindi mabilang na mga ron na dumadaloy sa mga ito, na nagniningning na may kaakit-akit na liwanag. Sa kalangitan, ang mga sinag ng liwanag na parang bahaghari ay nag-uugnay sa mga isla, tulad ng isang engrandi at misteryosong scroll ng pagpipinta. Ang mga light beam na ito ay naglalaman ng mga bakas ng kapangyarihan ng Dao. Kung minsan, ang mga ito ay kasing siksik ng isang ilog, at kung minsan, sila ay kaunti gaya ng hamog sa umaga. Puno sila ng mga pagbabago, ngunit lumitaw din sila sa pagkakasunod-sunod. Sa gitna ng mga ilaw na sinag, ang ilang mga magsasaka ay naglilinang sa hangin. Kinuha nila ang kapangyarihan ng Path of Heaven para ituloy ang mas mataas na kaharian. Ang ilan ay naglalakbay sa mga isla, naghahanap ng kanilang sariling Dao. Ang buong espasyo ay napuno ng isang misteryoso at sinaunang panloob na chi na para bang ito ay umiral ng bilyon-bilyong taon. Dito, ang kapangyarihan ng Path of Heaven ay sobrang siksik na maaari pa nga itong maramdaman ng direkta. Kahit na sobrang liwanag, walang bahid ng init, tanging lamig lang. Ito ay ang lamig na nagmula sa kailaliman ng mundo. Ito ay ang pagwawalang bahala ng landas ng langit at ang kalaliman ng sansinukob. Sa espasyong ito, tila napalaki ang lahat, kabilang ang mga hangarin, at pagpupersage ng mga magsasaka. Dito, maaari silang magkaroon ng malapit na pakikipag-ugnayan sa landas ng langit, maramdaman ang kapangyarihan nito, at maunawaan ang paraan nito. Gayunpaman, bago maingat na maranasan ni Chinyu ang lugar na ito kung saan bumaba ang Path of Heaven, nakakita siya ng maraming pamilyar na figure. 2,136 ang layunin. Matagal nang dumating ang mga tao mula sa iba't ibang aristokratikong pamilya. Kahit na ang lugar ay sumasakop sa isang napakalaking lugar, ito ay masikip pa rin sa mga tao. Pagtingin-tingin sa paligid, halos sinakop na ng mga tao ang lugar. Dinala ng iba't ibang maharlikang pamilya ang halos lahat ng kanilang mga magsasaka dito. Hindi alintana kung mayroon silang talento sa paglilinang, hindi nila ito palalampasan. Hindi mapigilan ni Chinyu na bahagyang sumimangot. Naunawaan niya na ang lahat ay maaaring lumahok sa araw ng landas ng langit depende sa kanilang mga talento. Gayunpaman, dahil sa pangangibabaw ng iba't ibang mga aristokratikong pamilya, pilit nilang ginawa itong lugar kung saan ang landas ng langit ay bumaba sa isang bagay na eksklusibo sa kanila. Tandang padamdam. Bago dumating ang araw ng Path of Heaven, maraming anak ng mayayamang pamilya ang nakakuha pa ng kanilang mga kwalipikasyon upang makapasok sa lugar na ito sa pamamagitan ng paggamit ng iba't ibang koneksyon. Walang sinabi si Chinyu, ngunit puno ng paghamak ang kanyang puso. Mr. Chin, nandito ka rin talaga. Sa sandaling ito, lumakad si Saint Tesgu. Hindi nagulat si Chinyu nang makita si Saint Tesgu. Bahagyang tumango siya at sinabing, ang napakagandang bagay ay hindi basta-basta makikinabang sa iyong siyam na dakilang maharlikang pamilya. Tiyak na nararamdaman ni Saint Tesgo ang kawalang kasiyahan sa tono ni Chinyu, ngunit hindi siya gaanong nagpahayag. Ngumiti lang siya at sinabing, sa magandang mundong ito, natural na isinasaalang-alang ng lahat kung ano ang kapakipakinabang sa kanilang sarili. Sa puntong ito, iniba ni Saint Tesgo ang paksa at nagpatuloy, dumating na ang mga tao mula sa pamilyang Si at pamilyang Yao.
Kung makita kanila, natatakot akong. Dahil nang ahas akong sumama, natural na hindi ako natatakot sa kanila. Gumuso si Chinyu. Tulad ng inaasahan, nagsasalita tungkol sa Diablo, si Siliuhei ay humakbang sa hangin at dumating. Tumayo siya sa harap ni Chinyu na may malamig na ekspresyon. Ang kanyang napakalakas na panloob na chi ay naging sanhi ng kanyang mga diskarte sa Dao upang maging medyo hindi maayos. Siliuhei. Unang nagsalita si Chinyu. Nanlamig ang mukha ni Siliuhei, at malamig na sinabi niya, talagang walang kultura. Ako man lang ang senior mo. Paano mo ako matatawag sa pangalan ko? Ang pamilya si at ako ay matagal nang nasa isang hindi mapagkakasunduang salungatan. Ano ang silbi ng pagsasabi ng lahat ng mga bagay na ito? Alam kong gusto mo ang Trakelas Immortal Scripture, ngunit sinasabi ko sa iyo ngayon. Huwag mo nang isipin iyon. Malamig na nagalit si Chinyu. Tila walang sino mang umasa na magiging napakatigas ng ulo ni Chinyu. Maging si Siliuhei ay bahagyang nagulat. Mukhang alam mo na malapit na ang iyong kamatayan. Ngunit hindi nagtagal, lumuwag ang ekspresyon ni Siliuhei. Kung kaya mo akong patayin, matagal mo na itong ginawa, minisya ni Chinyu at sinabi. Mukhang naramdaman niya na ang pakikipagtalo kay Chinyu ay medyo nakakababa, kaya hindi na siya nagsalita pa at tumalikod na para umalis. Ako, si Chinyu, ay walang humpay na lalaban sa iyong pamilyang si. Sigaw ni Chinyu mula sa likuran. Inagaw ng pamilyang si Changmang, at ang kapalaran ni Xiaohai ay hindi alam ngayon. Walang kahit katiting na pagkakataon na magkasundo sila. Nang marinig ang mga salita ni Chinyu, huminto si Siliuhei sa kanyang paglalakad. Lumingon siya, walang pakialam na sinabi niya, ay oo, ang aking pamilyang si at ang pamilyang yan ay magkakasundo sa araw ng landas ng langit. Kailangan mong masaksihan ng personal ang pakikipag-ugnayan, or Alpha NBS. Pagkasabi nito ay tumalikod na siya at umalis. Tinagtagal, natuklasan ng maraming tao na naruroon ang mga trap ni Chinyu. Sina Teng Zishu, Yao Shi, at ang iba pa ay lumingon lahat kay Chinyu. Maraming nakapipigil na pagpatay na layunin ang dumiretso kay Chinyu, ngunit hindi sila nagsalita at lumapit sa kanya. Chinyu. Sa sandaling ito, si Holy Sonjang ay parang nakakita siya ng kakaiba. Pagkatapos sumigaw, mabilis siyang naglakad papunta kay Chinyu. Bilasan mo. Ibalik ang Tribulation Magical Artifact ng aking pamilyang Jiang, udyok ni Holy Sonjang. Tinulyapan siya ni Chinyu at sinabing, huwag kang mag-alala, ibabalik ko ito sa iyo, ngunit hindi ngayon ang oras. Hindi ang oras. Bakit mo itinago ito? Hindi ka pa rin mabubuhay ng matagal, bulong ni Holy Sonjang. Nang marinig ito ni Chinyu, hindi niya napigil ang bumantong hininga at sinabing, mukhang sigurado na si Holy Sonjang na mamamatay ako ngayon. Buntong hininga. Hindi ko masasabi na ngayon na. Anyway, kapag natapos na ang usaping ito, lahat ng magagaling na pamilyang Maharlika ay tiyak na dadagsa. Walang makakapagprotekta sa iyo. Kung ako sa iyo, makakahanap ako ng pagkakataong makatakas ngayon, ungol ni Holy Sonjang. Huwag kang mag-alala, Holy Sonjang. Tiyak na ibabalik ko sa iyo ang Tribulation Magical Artifact bago ako mamatay. Napangiti si Chinyu. Sige, naayos na. Hindi mo maibibigay ang kapighatiang iyon na mahiwagang artifact sa iba, bulong ni Holy Sonjang. Sa pamamagitan nito, lumakad siya sa gilid at nagsimulang maunawaan ang pamamaraan ng Dao. Nais niyang makakuha ng pahiwatig ng pangunawa sa araw ng landas ng langit. Mr. Chin, hindi ko masyadong maintindihan. Malinaw mong alam na ito ay isang nakamamatay na sitwasyon, kaya bakit kailangan mong sumama? Sa tingin mo ba ay mapoprotektahan ka ni Dinley? Sinabi ni Saint Aesgo ang kanyang pagdududa. O sa tingin mo ba ay makakalusot ka sa True Saint Realm sa araw ng Path of Heaven at labanan ang lahat? Umiling si Chinyu at sinabing, syempre hindi. Taon-taon ang pagtitipon para makalusot sa True Saint Realm. Ito ay ang akumulasyon ng iba't ibang aspeto. Imposibleng tumuntong sa True Saint Realm sa araw lang ng Path of Heaven. Kahit na ang mga banal na anak ay hindi ito magagawa, kung hindi banggitin pa ako. Kung ganoon, nandito ka ba para kina Yan Ruozo at si Shio? Lalong nagulat si Saint Aesgo.
Natahimik si Chinyu dahil tama ang sinabi ni Saint Tesgu. Ang dahilan kung bakit isinapanganib ni Chinyu ang kanyang buhay pagdating sa araw ng Path of Heaven ay upang ilayo si Yanrozo. Ginawa ni Chinyu ang lahat ng kinakailangang paghahanda. Aalis siya kaagad sa lugar na ito hanggat mahanap niya si Yanrozo. Kahit na ang hakbang na ito ay maaaring humantong sa walang hanggang kapahamakan, kailangan pa ring subukan ni Chinyu. Saint Tesgu, dapat mong intindihin ang Dao Technique. Tutal, ang araw ng Path of Heaven ay isang pambihirang tanawin. Hindi na kailangang mag-aksaya ng oras sa isang patay na tao, walang pakialam na sabi ni Chinyu. Hinihiling ako ni Mr. Chi na umalis, napabuntong hininga si Saint Tesgu na may damdamin at sinabi. Walang ibang sinabi si Chinyu. Naka-cross-leg lang siya at nakapikit. Nang makita ito, hindi na iginiit ni Saint Tesgu na ituloy pa ito. Tumalikod siya at naglakad palayo. Sa sandaling ito, inilalabas ni Chinyu ang kanyang divine sense para hanapin si Yanrozo. Sa kasamaang palad, ang Dao Technique sa araw ng Path of Heaven ay komplikado at masalimuot. Bukod dito, maraming tunay na banal ang nasa lugar na ito na naging sanhi ng pagkalito ng banal na kahulugan sa kawalan. Imposibleng makahanap ng anuman. Kumunat ang noo ni Chinyu. Dahan-dahan siyang tumayo, at inilibot ang paningin sa paligid. Sa susunod na sandali, binuksan niya ang kanyang banal na mata at nais na hanapin siya isa-isa. Hanggat mahahanap ko ang lugar ng pagtitipon ng mga magsasaka ng pamilya yan, mahahanap ko si Yanrozo, naisip ni Chinyu sa sarili. Sa sandaling ito, isang cultivator sa gilid ang biglang dumaan kay Chinyu at kumatok ng malakas sa kanya. Tinakpin ng taong ito ang kanyang mukha, at hindi maaga ni Chinyu ang kanyang panloob na chi. Matapos kumatok kay Chinyu, hindi siya kumibo at mabilis na umalis. Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu. Tumingin siya sa ibaba at may nakita siyang papel sa lupa. Si Chinyu ay walang oras para mag-isip. Nagmamadali niyang kinuha ang note. Pinuksan niya iyon at nakita niya ang isang linya ng napakagandang sulat kamay. Hahanap ako ng pagkakataon para hanapin ka. Huwag kang gumala. 2,137 ang Domineering Xiaosheng. Nang makita ang mga salita, mabilis na itinaas ni Chinyu ang kanyang ulo upang tingnan ang magsasaka na kumatok sa kanya kanina lang. Gayunpaman, matagal nang nawala ang magsasaka. Ang talang ito ay halatang galing kay Yanrozo. Malamang ay binabantayan siya ng pamilya yan at hindi makaalis. Kung hindi, tiyak na direktang hahanapin niya si Chinyu. Mahigpit na hinawakan ni Chinyu ang piraso ng papel at alam niyang dapat siyang manatiling kalmado para maiwasang makaakit ng labis na atensyon sa napakaraming lugar. Kailangan niyang hintayin ang balita ni Yanrozo bago siya gumawa ng kanyang susunod na desisyon. Sa kanyang puso, ang kaligtasan ni Yanrozo ay higit na mahalaga kaysa sa pagkakataon sa araw ng landas ng langit. Hindi niya ilalagay sa panganib si Yanrozo alang-alang sa pagsulong. Iniligpit ni Chinyu ang tala, umupo, at nagsimulang magtanim muli. Gayunpaman, hindi niya lubos na maisawsaw ang kanyang sarili sa kanyang paglilinang. Sa halip, binibigyang pansin niya ang kanyang paligid at naghihintay ng balita ni Yanrozo. Tandang padamdam. Ang hindi kapani-pani walang malamig na pagpatay na layunin sa paligid ay dumarami. Ang kanilang target ay tila si Chinyu. Sa sandaling ito, ang harang sa hindi kalayuan ay biglang nanginig muli. Parang may pilit na pumapasok. Ang mga matatanda ng iba't ibang aristokratikong pamilya ay nagtaas ng ulo at tumingin sa hadlang na nakalagay sa hindi kalayuan. Sa ilalim ng tingin ng lahat, ang panginginig ng harang ay naging mas matindi. Ito ay tulad ng katapusan ng mundo, at ang nakapalibot na espiritual na enerhiya ay naging magulo. Nang ang mga panginginig ay ang pinakamatindi, isang kahangahangang panloob na chi ang biglang tumawid. Para bang isang sinaunang banal na hayop ang nagising, na yumanig sa langit at lupa. Sa dagandong ng dragon at sigaw ng phoenix, sa wakas ay lumitaw ang isang napakalaking butas sa hadlang. Sa isang iglap, isang dambuhalang puting crane na kasing puti ng isang banal na crane ang bumasag sa kalawakan at lumipad palabas ng hadlang. Walang katapusang ningning na nahuhulog mula sa katawan ni Immortal Crane na parang mga snowflake. Ginawa nito ang buong mundo na magmukhang misteryoso at maganda.
Nakasunod na malapit sa likuran ang isang figure. Siya si Xiao Sheng. Ang kanyang panloob na chi ay lubhang nakakatakot at hindi maarap. Kasabay ng kanyang malamig na mukha, si Xiao Sheng ay nagmukhang mas sagrado at kahanga-hanga. Sa likod ng Immortal Crane at Xiao Sheng ay isang siksik na grupo ng libu-libong mga demon cultivator. Para silang isang napakalaking hukbo, na ang bawat magsasaka ay naglalabas ng hindi kapani-pani walang malakas na panloob na chi na pumipigil sa hangin. Ang eksena ay parang isang kathang-isip na eksena, na nagparamdam sa lahat ng naruroon sa hindi maipaliwanag na pagkabigla. Sa sandaling ito, ang lahat ay makatingin lamang sa umiikot na Immortal Crane, ang kahangahangang Xiao Sheng, at ang walang katulad na malalakas na magsasaka ng lahi ng demonyo. Bagamat sila ang mga kalahok sa araw ng landas ng langit, ang eksenang nakita ng mga tao sa sandaling ito ay medyo nabigla pa rin sa kanila. Agad na nagbago ang mga ekspresyon nila. Narito rin ang lahi ng demonyo. May sumigaw. Kaagad, hindi mabilang na mga magsasaka ang nagising. Tumayo sila at malamig na tumingin sa grupo ng mga hindi imbitadong bisita. Lahi ng demonyo. How dare you come here? Sa sandaling ito, humakbang pasulong si Siliuhei. Sa likod ng kanyang mga kamay at isang paglukso, nakarating siya sa harap ng Immortal Crane. Nang makita si Siliuhei, ang mukha ni Xiao Sheng ay naging sobrang lamig. Malamig niyang tiningnan si Siliuhei at matigas na sinabi, namatay ang aking kapatid sa kamay ng iyong pamilyang si Xiao Hai. Malamig na sabi ni Xiao Sheng. Nagkunwaring naguguluhan si Siliuhei. Pinunasan niya ang kanyang noo, pagkatapos ay tinapik ang kanyang ulo at sinabing, sino si Xiao Hai? Saan nanggaling itong Tom, Dick, at Harry? Hindi mabilang na tao ang pinatay ng pamilya ko. Paano ko maaalala ang gayong walang pangalan na tao? RAOV. Nililigawan mo si kamatayan. Si Xiao Sheng, na palaging kalmado, ay nagalit nang marinig niya ito. Bigla siyang nawala ng malay. Kahit na ito ang araw ng landas ng langit, wala siyang pakialam. Itinaas niya ang kanyang kamay at hinampas si Siliuhei. Parang nagyelo ang hangin. Sa lugar na natangay ng palad ni Xiao Sheng, ang espiritual na enerhiya ng kalikasan ay lumundag na parang mga alon sa dagat, at nagbago ang kulay ng langit at lupa. Ang palad ni Xiao Sheng ay naglalaman ng lahat ng kanyang galit at layuning pumatay, sapat na upang gawing alabok ang isang bundok. Ang kanyang panloob na chi ay sobrang nakakatakot na kahit na ang ekspresyon ni Siliuhei ay bahagyang nagbago. Ang hampas ng palad ni Xiao Sheng ay tila kayang sirain ang langit at lupa. Ang hangin mula sa kanyang palad ay tila tinatakan ang mundo, na ginawang sandata ang nakapalibot na hangin. Namuo ang kanyang palad sa isang patong ng mahinang liwanag. Ito ay ang hindi kapani-pani walang kapangyarihan sa kanyang katawan na pumutok sa isang iglap, na bumubuo ng isang nakakagulat na eksena. Ang palad na ito ay lumipad sa hangin, na naging sanhi ng pag-akyat ng chi sa paligid. Parang isang world-class na bagyo ang humahagupit. Ang nakakatakot na kapangyarihang iyon ay sapat na upang gawing abo ang lahat ng buhay sa paligid. Napuno ng kanyang mga palad ang walang katapusang pagpatay na layunin at pangangibabaw. Ito ay tulad ng isang sinaunang taluktok ng bundok na nagpahirap sa mga tao na huminga. Nagulat ang lahat sa hampas ng palad na ito. Medyo nagbago din ang ekspresyon ni Qin Yu. Paano nagkaroon si Xiao Sheng ng nakakatakot na panloob na chi? Hindi kaya nakatuntong na siya sa True Saint Realm? Imposible. Sa kanyang personalidad, kung tumuntong siya sa True Saint Realm, pupunta sana siya sa pamilyang si at nagsimula ng massacre. Sa ilalim ng kanyang palad, naramdaman ni Siliuhei ang isang malakas na bugzo ng hangin na humihip sa kanyang mukha. Ang lakas ng hangin ay nakaramdam siya ng kaunting pressure na para bang dinidiin siya ng bundok na nagpapabilis ng tibok ng puso niya. Malinaw niyang naramdaman na ang hampas ng palad ni Xiao Sheng ay hindi lamang puno ng malakas na hangarin sa pagpatay, ngunit naglalaman din ito ng matinding galit. Nadama ng mga nakapaligid na magsasaka ang takot sa hampas ng palad na ito. Ang walang katapusang pagyanig ay nagpasindek sa kanila. Tiningnan nila ang palad na iyon at naramdaman ang walang katapusang kawalan ng kapangyarihan. Ito ay tulad ng isang hindi malulupig na kanyan, na hindi nila maisip kung gaano kakilakilabot ang palad na iyon.
Gayunpaman, tumayo si Siliuhe at hinayaan ang hampas ng palad na tumama sa kanya. Nang malapit na ang palad, ang nakapalibot na pamamaraan ng daw ay biglang lumundag at tuluyang natunaw ang hampas ng palad ni Xiaosheng. Ito ang kapangyarihan ng landas ng langit. Sa araw ng landas ng langit, walang sino man ang pinayagang kumilos. Ang lahat ng panloob na chi ay madaling lalamunan ng landas ng langit. Napabuntong hininga ang karamihan, at mas naging malamig ang ekspresyon ni Xiaosheng. Saan nanggaling ang taong ito? Nakakatakot siya. Pulalas ng isang tao. Mula sa lahi ng demonyo. Ganoon ba kitikot ang lahi ng demonyo? Ikinulong ni Siliuhe ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran. Tumingin siya kay Xiaosheng, bumantong hininga, at sinabing, may isang chismis na nagsasabing si Xiaohai ay walang kapantay sa mundo, at ang kanyang kapatid ay mas talentado pa. Akala ko ito ay isang chismis lamang, ngunit ito ay tila totoo. Sa harap ng mga papuri ni Siliuhe, ang mukha ni Xiaosheng ay kasing lamig pa rin ng yelo. Malamig niyang tiningnan si Siliuhe at sinabing, kahit sinong pumatay sa kapatid ko, gagawin kong patayin ang buong pamilya niya kasama niya. Walang exception ang pamilya mo. Bagamat kalmado ang boses ni Xiaosheng, ang kanyang mga salita ay parang kidlat, na naging sanhi ng pagbabago ng ekspresyon ng lahat. 2,138 ang salungatan sa pagitan ng dalawang lahi. Mayabang. Masyado siyang mayabang. Sa mundong ito, walang nang ahas na sabihin ang mga ganoong bagay kay Siliuhe, at walang nang ahas na tretuhin ang pamilyang Si ng ganito. Si Xiaosheng ba ay nang ahas na bantayin ang pamilyang Si? Sinabi pa niya na gusto niyang mailibing ang buong pamilya ng Si kasama ang kanyang kapatid. Ito ay talagang walang paggalang sa pamilyang Si. Baliw ba itong si Xiaosheng? Iyan ang pamilyang Si, isa sa 9 na dakilang maharlikang pamilya. Ang pamilyang Si ay may nakakatakot na pundasyon. Sino sa mundo ang may tiwala na hamanin ang pamilyang Si? Si Xiaosheng ay nililigawan si kamatayan. Tandang padamdam. Bagamat nakakagulat ang mga salita ni Xiaosheng, alam ng lahat na ang pundasyon ng pamilya Si ay hindi ganoon kadaling hamanin. Pinaikit ni Siliuhe ang kanyang mga mata at tumingin kay Xiaosheng na may malamig na ngiti. Nakalibing kasama niya. Ha? I'm looking forward to see you have that ability. Malamig na sabi ni Siliuhe, puno ng provokasyon ang tono niya. Si Xiaosheng ay walang pakialam sa pangungutya ni Siliuhe. Tanging lamig at pamatay ang nasa mga mata niya. Si Qinyu, na nakatayo sa hindi kalayuan, ay nakaramdam ng sandamakmak na emosyon sa kanyang puso. Magkaibang landas ang tinahak ni na Xiaosheng at Xiaohai at halos hindi nag-cross ang landas. Ngunit ang ugali ni Xiaosheng ngayon ay sapat na upang ipakita kung gaano niya pinahahalagahan ang nakababatang kapatid na ito. Bilang tao, sumali ka sa lahi ng demonyo. Nakakahiya talaga. Sa sandaling ito, isa pang tao ang tumayo. Isang matandang lalaki ang nakatayo habang nasa likod ang mga kamay. Siya ay may isang hindi kapani-paniwalang panloob na chi at halatang isang tunay na santo mula sa isang aristokratikong pamilya. Malamig na tiningnan siya ni Xiaosheng at sinabing, kung kaya kong ipaghiganti ang kapatid ko, paano kung sumali ako sa lahi ng demonyo? Well, ito ay pagtataksil. May ibang tumayo. Ang lahi ng demonyo ay naglakas loob na humakbang sa lupain kung saan bumababa ang landas ng langit. Pinipilit mo ba ang buong sangkatauhan? Paano kung nasa kailaliman ka ng Azure Rock Forest? Bakit matatakot sa iyo ang lahi ng tao? Sunod-sunod na namumukod tangi ang mga eksperto. Saglit na naging tense ang kapaligiran. Magsisimula na sana sila sa pakikipaglaban kung hindi dahil sa araw ng landas ng langit. Inalis ng Immortal Crane ang tingin nito sa lahat at malamig na sinabi, ang araw ba ng landas ng langit ay exclusive sa mga tao. Dahil maaari kang narito, natural na maaari rin tayong narito. Well, dahil nandito ka na, hindi na kailangang umalis kapag natapos na ang araw ng landas ng langit. May ngumisi. Napaka-confident mo. Sa sandaling ito, isang matandang lalaki sa likod ng Immortal Crane ang lumabas. Kasunod nito, lumabas ang 2 pang matatandang lalaki. Pareho silang mukhang kakaiba. Ang ilan ay may mga sungay sa kanilang mga ulo, habang ang iba ay may mahabang balahibo. Mukha silang lahi ng demonyo.
Gayunpaman, lahat sila ay may magkatulad na katangian. Iyon ay ang kanilang panloob na chi ay napakalakas. Kahit na sinubukan nila ang kanilang makakaya upang pigilan ang kanilang mga sarili, ang kapangyarihan ng pamamaraan ng Dao na casual nilang inilabas ay nagpakita pa rin ng kanilang hindi maarap na lakas. Hindi na kailangang magsalita ng walang kaparerekon. Pagkatapos ng araw ng landas ng langit, tiyak na darating ang panahon para mamatay ang iyong lahi ng demonyo. Malamig na sabi ng isang tunay na santo. Biglang naging tense ang atmosphere. Kahit na ang araw ng Path of Heaven na usapin ay hindi pa naayos, malinaw na mayroon ang pagsalungat. Ang sama ng loob sa pagitan ng pamilya si at Xiaosheng ay lumaki na sa isang salungatan sa pagitan ng lahi ng demonyo at lahi ng tao. Ang salungatan sa pagitan ng dalawang lahi ay umabot sa hindi mapagkakasunduang punto, at maaari silang umatake anumang oras. Sa sandaling ito, sinamantala ni Chinyu ang pagkakataong ito para lihim na hanapin ang lokasyon ni Yan Rozo. Maingat siyang naglakad sa karamihan. Dahil sa hitsura ni Xiaosheng at ng iba pa, lahat ay nakatuon sa kanila. Nagbigay daan ito kay Chinyu na samantalahin ang sitwasyon. Natural, ang pamilya Yan ay hindi makaiwas sa ganoong malaking bagay. Mayroon din silang mga true saints na nakatayo. Sa gayon ay mahahanap ni Chinyu ang lokasyon ng pamilya Yan. Tinakop ng pamilya Yan ang isang bundok, at ang kanilang mga disipulo ay nasa buong bundok. Mayroong hindi mabilang sa kanila, at ito ay dapat na 10,000 o higit pa. Sa tuktok ng bundok, mayroong isang malaking trono ng dragon, at isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nakaupo sa trono ng dragon. Ang buong trono ng dragon ay gawa sa pulang-pula na ginto, na may masalimuot na mga pattern na kahawig ng isang buhay, humihinga na dragon. Ang mga kuko ng dragon ay tila tumatama sa kalawakan, habang ang bibig ng dragon ay nakabuka, na tila handang bumubula ng tunay na apoy anumang oras. Ang mas nakakapagtaka ay ang mahabang dragon spine na umaabot ng 10 metro sa likod ng dragon throne. Ang bawat seksyon ay kahawig ng istruktura ng kalansay ng isang tunay na dragon, masalimuot na detalyado at naglalabas ng malakas na aura ng dragon. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa trono ng dragon ay tila nasa edad 40. Siya ay may pinong katangian at nakasuot ng brocade na roba. Siya ay may ethereal na kilos at nagtataglay ng kakaibang kagandahan. Hinawakan niya ang armrests ng trono gamit ang 2 kamay. Ang anino ng kaliskis ng dragon ay malabo na makikita sa kanyang malapad na dibdib na para bang siya ay naging isa sa trono. Ang kilos ng isang emperador ay hindi naglakas loob na tumingin sa kanya ng diretsyo. Ang kanyang mga mata ay kasing lalim ng karagatan habang nakatitig kay Xiaosheng. Walang emosyon sa kanyang mga mata na para bang lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Puno ng karunungan at lalim ang kanyang mga mata na para bang walang makatakas sa kanyang mga mata sa mundo. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na ito ay ang pinuno ng pamilyang Yan, si Yan Tianxi. Ang kanyang reputasyon ay kilala sa lahat, at kilala siya ng lahat. Si Yan Tianxi ay iba sa banal na Panginoon ng pamilyang Si. Siya ay may kakilakilabot na lakas at naging banal na Panginoon na puro umaasa sa kanyang lakas. Kahit si Yan Gayen ay humanga sa kanya. Dahil din dito kaya nagkaroon ng mataas na prestihiyo at respeto si Yan Tianxi sa pamilya Yan. Walang nang ahas na suwayin ang kanyang utos. Nakaupo sa tabi ni Yan Tianxi si Yan Rozo. Si Yan Rozo, nakaupo sa tabi ni Yan Tianxi, ay parang snow lotus sa mga ulap. Siya ay malamig at pino, misteryoso at matikas. Sa isang mataas at tuwid na tulay ng ilong, isang matulis na pait na baba, tulad ng jade, at maputi, translucent na balat na kasing linaw ng kristal, siya ay nagpakita ng kakaibang ethereal at hindi pangkaraniwang. Ang mahabang buhok ay bumabagsak sa kanyang mga balikat na parang talon, ang mga itim na hibla ay nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw. Siya ay nakasuot ng puting gown, ang laylayan ay lumilipad sa simoy ng hangin habang siya ay gumagalaw ng maganda, na parang isang celestial na nilalang na bumaba sa lupa. Gayunpaman, sa sandaling ito, tila may kaunting pagkabalisa sa kanyang mga mata. Tila gusto niyang iwan si Yan Tianxi sa lalong madaling panahon, ngunit walang paraan. Sa sandaling ito, nakita ni Yan Rozo si Chinyu sa karamihan.
Mabilis niyang binigyan ng tingin si Chinyu, senyales na huwag basta-basta kumilos. Walang pagpipilian si Chinyu kundi magtago sa dilim at maghintay ng pagkakataon. Sa hindi kalayuan, tila nagtipon-tipon ang iba't ibang maharlikang pamilya. Ang ilan ay bumubulong sa mahinang boses, habang ang ilang true saints ay humaharap sa Immortal Crane at ang iba pa. Sa sandaling ito, biglang tumayo si Yan Tianxi, na kanina patahimik. Dahan-dahan niyang sinabi, ngayon ang araw ng landas ng langit. Ano man ang sama ng loob, isantibi ang mga ito. Magpapasya tayo pagkatapos ng araw ng landas ng langit. Paano na? Bagamat hindi malakas ang boses ni Yan Tianxi, agad nitong pinatahimik ang mga tao. Ang mga tunay na banal ng sangkatauhan ay sumengot ng malamig at umatras sa gilid. Hindi maiwasan ni Chinyu na lihim na magulat nang makita niya ito. Talagang pambihira ang katayuan ni Yan Tianxi. Sa isang pangungusap lang ay napatahimik na niya ang kaguluhan. Nabalot ng panandali ang katahimikan ang eksena. Sa labas ng hadlang, pumasok ang isa pang tunay na santo. Nandito rin ang din ng Thunder Courtyard, may bamulong sa sandaling ito. 2,139 ang pinili. Sa hindi kalayuan, dinala ni Dinley ang maraming disipulo sa Thunder Courtyard kung saan bumaba ang landas ng langit. Agad na tuwang-tuwa si Chinyu sa kanyang puso. Kasama si Dinley, malamang na magdadalawang isip ang mga taong ito. Siyempre, hindi nagmamadali si Chinyu para hanapin si Dinley. Pagkatapos ng lahat, ang pinakamahalagang bagay para kay Chinyu sa ngayon ay ang makatakas kasama si Yan Ruozo sa lalong madaling panahon. Biglang may sunod-sunod na ingay mula sa labas. Pagkatapos ay lumitaw ang isang pangitain sa langit. May pumasok sa True Saint Realm. Hindi nagtagal, may nakakita sa background ng pangitaing ito. Sa paligid kung saan bumaba ang Path of Heaven, may isang tao talagang sinamantala ang pagkakataong makapasok sa True Saint Realm. Ang bagay na ito ay agad na pumukaw sa fighting spirit ng iba. Lahat sila ay tumahimik at sinubukang unawain ang True Saint Cultivation Realm. Tandang padamdam. Hindi lamang ang paglitaw ng gayong pangitain ay hindi nagpasindek sa karamihan, ngunit ito rin ay labis na nasasabik sa kanila na tila nakakita sila ng mas malaking posibilidad. Ang eksena ay tila nahulog sa isang maikling katahimikan. Walang gustong palampasin ang pagkakataong ito at nagsimulang ikres ang kanilang mga paa upang maunawaan ang Tao. Alam ni Chinyu na hindi niya madadala si Yan Ruozo sa pamamagitan ng puwersa. Kaya naman, naupo rin siyang nakakross at nagsimulang intindihin ang Tao. Sa patuloy na paglipas ng panahon, ang Tao technique sa kawalan ay naging mas masigla. Ang liwanag na lumiliwanag paminsan-minsan sa kalangitan ay tila nagpapahiwatig na ang landas ng langit ay bababa na. Sa lugar kung saan bumaba ang landas ng langit, imposibleng matukoy ang pagkakaiba ng araw at gabi. Gayunpaman, lumipas ang mahabang panahon, at tila magsisimula na ang makalangit na pagpili. Maraming mga batang Panginoon ng mga maharlikang pamilya ang nagsimulang magtipon. Si Shishio, Yao Shi, Saint Esgu, at iba pa ay nakaupo lahat sa tuktok ng bundok. Ang lugar ay tila ang pinakamalapit sa Path of Heaven na parabang ito ay magpapataas ng pagkakataong mapili ng Path of Heaven. Hindi sumali si Chinyu sa mga young master na iyon. Pinili nilang unawain ang landas ng langit ng tahimik sa gilid. Kahit na hindi sila sigurado tungkol sa kanilang kinabukasan, pinili nilang harapin ito ng matatag sa halip na bulag na ituloy ang pag-asa na maaaring wala. Gayunpaman, tulad ng lahat ay nakatuon sa pag-unawa, biglang, isang nakasisilaw na liwanag ang lumiwanag sa malawak na kalangitan. Ang liwanag na iyon ay tila pumutok sa kalangitan at direktang lumiwanag sa tuktok ng bundok. Iminulat ng lahat ang kanilang mga mata at tumingin sa liwanag. Lalong lumiwanag at lumaki ang liwanag na parabang babalot nito ang buong tuktok ng bundok. Nagsimula na ang makalangit na pagpili. Ulalas ng isang tao. Tila walang hangganang misteryo ang nakatago sa liwanag na iyon, na ginagawang imposible para sa mga tao na titigan ito ng diretsyo. Iyon ang kapangyarihan ng Path of Heaven, isang kapangyarihan na hindi kayang labanan o maunawaan ng mga tao. Napabuntong hininga ang lahat at nakatingin sa liwanag.
Alam nilang lahat na maaaring ito ang pinakamahalagang sandali sa kanilang buhay, na maaaring magpasya sa kanilang kapalaran sa hinaharap. Sa wakas nagsimula na. Pinaikit ng mga banal na Panginoon ng iba't ibang dakilang aristokratikong pamilya ang kanilang mga mata. Tumangala sila, pinagmamasdan ang pambihirang tanawing ito, ang kanilang mga puso ay bahagyang napuno ng pag-asa. Ang bawat aristokratikong pamilya ay umaasa na ang pinili ng langit ay magmumula sa kanilang mga pamilya. Sa ganitong paraan, nangangahulugan ito na magkakaroon ng isang mahusay na magsasaka sa tribulation stage sa pamilya sa hinaharap. Hindi bababasa, masisiguro nito na ang maharlikang pamilya ay hindi bumagsak sa loob ng 10,000 taon. Inaabangan ito ng maraming kabataan na para bang may inaasahan silang milagro. Yung napili. I wonder if it's your highness, bulong ng isang matandang lalaki mula sa di halatang lugar sa hindi kalayuan. Ang katotohanan na kontrolado ng dakilang Zia ang mga spirit coins ay maliwanag na ito ay nakaugnay sa landas ng langit ng hindi mapaghihiwalay. Sa makatuwid, sila ay puno ng pag-asa. Taglit na kumikislap ang liwanag sa langit bago ito tila nagyelo sa kinatatayuan. Tila namuo ito sa isang material na anyo tulad ng isang gintong landas na bumaba mula sa langit hanggang sa lupa. Ang liwanag ay hindi kapani-pani walang nakasisilaw ngunit hindi nakakabulag. Parang mainit na sikat ng araw. Sa loob ng liwanag na iyon, hindi mabilang na parang bahaghari na halos ang sumasalamin. Para silang 7 kulay na tulay sa kalangitan na sumasaklaw sa pagitan ng langit at lupa, ang simbolo ng makalangit na pinili at ang tanging paraan para sa mga magsasaka na humakbang sa landas ng langit upang makapasok sa tribulation stage. Sa ilalim ng tingin ng lahat, ang maliwanag na liwanag ay unti-unting gumagalaw pababa na parang isang banal na liwanag na bumaba mula sa langit. Dahan-dahan itong bumaba sa karamihan ng tao sa tuktok ng bundok. Huminga ang mga tao at tumitig sa eksenang ito, natatakot na makaligtaan ang anumang minutong pagbabago. Lalong kinabahan ang mga binatang nakaupo sa tuktok ng bundok. Ang kanilang mga mukha ay namutla, at ang kanilang mga puso ay malapit ng tumalon mula sa kanilang mga dibdib. Ito ay dahil alam nila na ang sandaling ito ay maaaring magbago ng kanilang buhay. Habang pababa ang ilaw ay bigla itong bumilis. Parang gininto ang kidlat, agad itong dumapo sa isang tao sa tuktok ng bundok. Nakikita lamang ng mga tao kung saan dumaong ang liwanag ngunit hindi ang napili, dahil ang liwanag ay ganap na nakapalibot sa taong iyon na para bang siya ay nakahiwalay sa labas ng mundo. Nakatingin lang ang lahat habang unti-unting lumalabo ang figure ng taong iyon at tuluyang nawala sa liwanag. Kasunod nito, ang liwanag ay naging mas maliwanag hanggang sa ito ay parang isang maliit na araw na nagpapaliwanag sa buong tuktok ng bundok. Sa sandaling ito, maging ang mga manunood sa paanan ng bundok o ang mga kalahok sa tuktok ng bundok, ang tingin ng lahat ay nakatuon sa sinag ng liwanag na iyon. Alam nila na ito ang makalangit na pagpili, ang tanging pagkakataon para sa mga magsasaka na mapili ng landas ng langit. Ang tinaguriang napili ay tiyak na magkakaroon ng maayos na paglalakbay sa hinaharap. Sa tuktok ng bundok na hindi kalayuan, ang mga mukha ni Yao Shi at ng iba pa ay nagdilim. Ang liwanag ay hindi bumagsak sa kanila, na nangangahulugang nawalan sila ng pagkakataong mapili ng langit. Buntong hininga. Si Yao Shi ay tila medyo ayaw at hindi maiwasang mapabuntong hininga. Si Shio naman ay mukhang kalmado. Pagkaraan ng ilang sandali, humirit siya at bumalik sa maharlikang pamilya. Nagtataka ako kung sino ang napili, mahinang sabi ni Saintess Gu. She looked much calmer na parang hindi niya akalain na siya ang pipiliin. Sa sandaling ito, bahagyang nanliit ang mga mata ni Chinyo. Tumingin siya sa tuktok ng bundok kung saan naroon si Saintess Gu at ang iba pa na para bang may iniisip siya. Talagang wala siya dito, sabi ni Chinyo sa mahinang boses pagkatapos sumulyap. Tila may sagot na si Chinyo sa kanyang puso kung sino ang napili. Pagkatapos, sinamantala niya ang pagkakataong maglakad ng maingat patungo kay Yan Rozo. Ganun din si Yan Rozo. Naramdaman niya ang kawalan. Sa sandaling ito, ganap na nakatutok si Yan Tianxi sa liwanag at hindi niya napansin si Yan Rozo. Sa sandaling ito, unti-unting lumalabo ang ilaw, at ang pag-iisip ng lahat ay naging mas balisa.
Natahimik agad ang eksena. Ang bawat isa ay may iba't ibang damdamin sa kanilang mga puso, at ang kanilang mga mata ay napuno pa ng kaba. Alam nilang walang kinalaman sa kanila ang bagay na ito, ngunit hindi pa rin nila maitago ang kuryosidad sa kanilang mga puso. 2,140 naghihintay ng pagkakataon na kumilos. Sa makapidyo hiningang sandali na ito, lahat ng mata ay nakatuon sa kumukupas na liwanag. Ang puso ng bawat isa ay napuno ng kaba at pag-asa, inaasahan na ang figure ay lilito pagkatapos mawala ang liwanag. Sa sandaling ito, unti-unting naglaho ang gininto ang liwanag. Nakatutok ang mata ng lahat sa figurang iyon. Habang lumalabo ang ilaw, lalong lumilinaw ang figure. Sa wakas, ang figure ay ganap na nahayag sa harap ng lahat ng ang liwanag ay ganap na kumupas. Ito ay isang binata. Nakatayo siya sa tuktok ng bundok. Guwapo ang mukha niya, at matigas ang ekspresyon ng mata niya. Para bang siya ang sentro ng mundo sa sandaling ito. Ang taong ito ang napili. Sa pagtingin sa taong ito, bahagyang gumalaw ang mga mata ni Chinyo, at pagkatapos ay ngumisi siya. Tandang padamdam. Tulad ng inaasahan, malamig na sabi ni Chinyo. Ang binata sa gitna ng liwanag ay lumitaw na nagniningning, at ang kanyang malamig na ekspresyon ay nawala. Napalitan ito ng isang ngiti na nakakapreskong gaya ng simoy ng tagsibol. Teng Zishu? Si Teng Zishu. Ito ay masyadong hindi maisip. Hindi nakapagtataka na si Teng Zishu ay naging maayos ang paglalakbay, at ang bilis ng kanyang kultivasyon ay napakabilis na nakakamangha. Siya pala ang napili. Ang unang tunay na santo ng nakababatang henerasyon ay talagang karapat-dapat sa kanyang reputasyon. Nagulat ang lahat, ngunit naramdaman din nila na ang lahat ay makatwiran. Ang mga tao mula sa siyam na dakilang pamilyang Maharlika ay tahimik. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip ng mga banal na Panginoon. Hindi nagtagal, ang gilid ni Teng Zishu ay puno ng mga tao. Maging ito ay ang mga tao mula sa siyam na dakilang aristokratikong pamilya o ang iba't ibang buhong na magsasaka, tila walang gustong palampasin ang pagkakataong ito na kaibiganin ang pamilya Teng. Naglakad silang lahat para batiin si Teng Zishu. Pinabati kita sa pagiging pinili ng langit, Kuya Teng. Sana ay alagaan ako ni Kuya Teng sa hinaharap. Talagang namumukod-tangi ang talento ni Kuya Teng. Talagang karangalan namin na ikaw ang napili. Lumapit din si Saintes Go at ang iba pa upang batiin si Teng Zishu. Maging ang iba't ibang banal na Panginoon ay nauna din kay Teng Zishu. Mga ngiti sa kanilang mga mukha, at walang pagmamataas sa kanilang tono. Sa ilang sandali, si Teng Zishu ay parang isang maliwanag na bituin sa kalangitan, na umaakit sa atensyon ng lahat. Sa mas malapit na pagsisiyasat, si Teng Zishu ay tila napapalibutan ng isang mahiwagang ningning. Tila ito ang Dao technique ng Path of Heaven. Matapos maging pinili ng langit, naging hindi maarak ang lakas ni Teng Zishu. Sa parehong larangan, magiging mahirap para sa sinuman na makipagkompetensya sa kanya. Kahit na ang isang makapangyarihang true saint tulad ni si Liu He ay maaaring hindi makalaban sa kanya. Brother C, akala ko ang pipiliin ng langit ay ikaw. Hindi ko inaasahan na si Teng Zishu pala, lumapit ang isang cultivator at sinabi. Sumulyap si Shishio sa kanya at ngumuso, paano kung ako ang napili? Kung wala ang tinatawag na pinili, maaari pa rin akong tumapak sa Tribulation Transcending Stage. Pagkasabi nito, naglakad si Shishio sa gilid. Ang lahat mula sa mga pangunahing sekta ay nagbigay pansin kay Teng Zishu, at maging si Yan Tianchi ay walang exception. Personal siyang lumakad papunta sa gilid ni Teng Zishu upang batiin siya, at sa gayon ay makahinga si Yan Ruozo sa ilang sandali. Itinago ni Chinyo ang kanyang panloob na chi at mabilis na naglakad papunta sa gilid ni Yan Ruozo. Pagkatapos, hinawakan niya ang braso ni Yan Ruozo. Mabilis na umalis, bulong ni Chinyo. Nanlaki ang mga mata ni Yan Ruozo sa pagkagulat nang makita niya si Chinyo na sumusugod. Napaghandaan na niya ito. Matapos marinig ang mga salita ni Chinyo, agad siyang tumalikod at umalis. Nagtipto ang dalawa at maingat na naglakad patungo sa hangganan. Sa sandaling ito, mayroon pa ring hadlang na nananatili sa paligid ng hangganan, ngunit hindi nakaharang ang harang na ito sa daanan ni Chinyo.
Hindi nagtagal, hinawakan ni Chinyu ang kamay ni Yan Ruozo at dumating sa hadlang sa hangganan. Pinakilos ni Chinyu ang panloob na chi sa kanyang katawan at nagplanong sirain ang harang na ito ng pilit. Gayunpaman, nang malapit na siyang kumilos, pinigilan ni Yan Ruozo si Chinyu at umiling. Hindi. Kung pipilitin mong sirain ito, tiyak na makakaakit ito ng pansin, R-Alpha OB. Wala nang ibang paraan ngayon. Napangiti si Chinyu ng mapait. Tingnan mo ako, sabi ni Yan Ruozo na may pahiwatig ng tuso. Pagkatapos, naglabas siya ng anting-anting sa kanyang dibdib. Ang papel ng anting-anting na ito ay tila luma na. Ito ay nasa malabong dilaw at natatakpan ng mga komplikadong pattern. Ito ay mukhang isang maze ng intersecting geometric pattern at mukhang napaka-misteryoso. Maingat na inilagay ni Yan Ruozo ang anting-anting sa harang. Sa sandaling ito ay nakipag-ugnayan sa hadlang, ang mga patong ng parang ripple na ningning ay kumalat sa hadlang, at isang malaking puwang ang lumitaw sa kanilang harapan. Habang tulala pa si Chinyu, hinawakan ni Yan Ruozo ang braso ni Chinyu at sinabing, tumigil ka na sa panunood at umalis ka kaagad. Natauhan si Chinyu. Hindi siya nag-aksaya ng oras at mabilis na lumabas kasama si Yan Ruozo. Sundan mo ako. Hinawakan ni Chinyu ang makatarungang braso ni Yan Ruozo at hinayla siya sa kanyang mga bisig. Sa susunod na sandali, natapakan ni Chinyu ang line word formula at bumaril sa napakabilis na bilis. Saan tayo pupunta ngayon? Tanong ni Yan Ruozo sa mga bisig ni Chinyu. Astral Mountain, sabi ni Chinyu sa malalim na boses. Hindi napigilan ni Yan Ruozo na sabihin, masyadong malayo ang lugar na ito sa Astral Mountain. Kung lalakarin natin, matatagalan ang mararating natin. Punta tayo ngayon sa Emerald Cloud County. Nagayos ako ng sinaunang barko doon. Hindi maiwasan ni Chinyu na magulat. Tila sa panahong ito, si Yan Ruozo ay naghanda na rin ng daan ng maaga. Ang Emerald Cloud County ay hindi kalayuan dito. Kung mayroon silang karwahe o barkong pandigma, mas mabilis ang kanilang takbo. Sa makatuwid, sinunod ni Chinyu ang mga tagubilin ni Yan Ruozo at dinala siya ng mabilis patungo sa Emerald Cloud County. Ang kanilang bilis ay napakatindi, at nakasakay na sila ng maraming li sa isang iglap. Sa napakaikling panahon, nakarating ang dalawa sa Emerald Cloud County. Kasunod ng mga direksyon ni Yan Ruozo, dumating sila sa isang lambak sa Emerald Cloud County. Medyo kalmado at walang laman ang lugar na ito. Maliban sa sipol ng hanging bundok, wala nang iba. Umiwalay si Yan Ruozo mula sa pagkakayakap ni Chinyu at pumunta sa isang partikular na lokasyon. Itinaas niya ang kanyang daliri, at lumitaw ang mga spot sa kanyang palad. Sa isang iglap, isang dambuhalang sinaunang barko ang lumitaw sa kanilang harapan. Ito ay Kaikensilang Formation, sabi ni Yan Ruozo. Siyempre, isang sulok lang ang eyeset ko. Bahagyang tumango si Chinyu. Hindi niya inaasahan na ang mga natamo ni Yan Ruozo sa mga pormasayon ay magiging napakalalim pagkatapos ng mahabang panahon. Ang Kaikensilang Formation ay isa sa pinakamahirap na pormasayon na iset up. Kahit ang lalaking may bigot ay isang paalang ang naitayo. Pagkatapos nito, itinaas ni Chinyu ang kanyang ulo at tumingin sa napakalaking sinaunang barko. Matangkad at maringal ang sinaunang barkong ito. Ilang libong talampakan ang haba nito at parang isang napakalaking lumulutang na isla sa hangin. Ang kahoy sa katawan ng barko ay mukhang sinaunang at napapanahon. Nakaukit dito ang iba't ibang mahiwagang totem, at para silang nagkukwento ng mga sinaunang at mahiwagang kwento.